Express Balita. Paigtingin pang lalo ng Department of Trade and Industry ang pagbabantay sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Ayon kay DTI Undersecretary Zenaida Maglaya, ito matapos mapabalitang nagsitaasan ang presyo ng pagkain, lalo na yung mga prutas, gulay, karne at isda. Pero matatag pa rin naman anya ang presyo ng processed goods gaya ng mga delata. Para sa mga sumbong, maaari po umanong tumawag sa DTI hotline number 751-3330 na 24 oras magiging bukas para tanggapin ang inyong mga tawag. Nauna nang sinabi ng DTI na labag sa batas ang pagtataas ng presyo ng mga bilihin kapag panahon ng sakuna. Marami rin sa mga pribadong sektor ang naghahatid ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Ondoy. Isa na rito ang Gawad Kalinga na nakipagtulungan sa kumpanyang RFM para sa pagbibigay ng mga relief goods sa mga nasalanta. Isang relief center ang itinayo ng dalawang grupo sa RFM Gym sa Pioneer Street, Mandaluyong. Sari-saring mga produkto ng RFM ang pinamimigay sa mga puwipilang typhoon victims. Nanawagan din ang Gawad Kalinga sa iba pang kumpanya na tumulong sa pagbangon muli ng ating mga kababayang naapektuhan ni Ondoy. Kansilado rin muna ang trabaho ng mga korte sa mga lugar na apektado ng Bagyong Ondoy. Saklaw nito ang mga syudad ng Malabon, Pasig at Marikina, bayan ng Cainta at San Mateo at ang lungsod ng Antipolo. Lahat ng mga maestrado sa mga apektadong lugar ay pinagre-report ni Court Administrator Jose Perez hinggil sa kondisyon ng kanilang mga korte. Binigyan na rin ng Korte Suprema ng kapangyarihan ng mga executive at presiding judges na magdesisyon kung kailan magbabalik sesyon ang kanilang mga korte. Naglaan naman ng 5 bilyong pisong pondo ang Government Service Insurance System o GSIS para sa calamity loans ng mga miyembro nitong nasalanta ng Bagyong Ondoy. Ito na ang pinakamalaking pondong nailabas ng GSIS bilang tulong sa mga naapektuhan ng isang kalamidad. 20,000 piso ang inaasahang matatanggap ng bawat isa sa mahigit 350,000 GSIS members na mag-a-apply ng calamity loan. Sisikapin naman ng GSIS na maproseso sa loob lamang ng isang araw ang lahat ng calamity loan applications. Samantalang nagdeklara na ng tigil putukan ng komunistang grupong New People's Army para makatulong sa isinasagawang relief operations para sa mga nasalanta ng Bagyong Ondoy. Inatasan na rin ng liderato ng NPA ang kanilang Southern at Central Luzon Commands na magkaloob ng tulong para sa mga biktima ng bagyo sa pamamagitan ng rehabilitasyon at mga programang pangkabuhayan. Lubos namang nagpasalamat ang sandatahang lakas ng bansa sa kabutihang loob ng NPA. Binasura ng House Committee on Justice ang reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaagad namang pinabulaanan ng pinuno ng komite na si Representative Matias Defensor na minadali nila ang desisyon. Ang Express Balita, hatid ni Marian Alivio. What are we voting on, Mr. Chair? 37 boto mula sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang nagbasura sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Wala nang nagawa pa ang oposisyon para harangin ang pagbasura ng komite sa reklamo. Ang bumoto, ang kailangan lang na boto is 28. Absolute majority yon. Pero ayon kay Defensor, hindi pa dito nagtatapos ang impeachment complaint dahil isasalang pa sa plenaryo ang committee report. This is not the end of the impeachment complaint. That is just the committee report. Hindi rin daw minadali ng komite ang pagbabasura sa impeachment complaint laban sa ombudsman. Dumaan anya ito sa tamang proseso at debate ng lahat ng miyembro ng komite, kabilang na ang mga taga-oposisyon. 60 araw na lang ang nalalabing sesyon sa Kamara at marami pa anyang mahalagang batas na dapat talakayin ang Kongreso, kabilang na ang 2010 budget na isasalang na sa deliberasyon sa plenaryo. Mula sa ulat ni Dave Llavanes Jr., ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Samantala, 5 ang patay sa pagsabog ng isang landmine malapit sa isang marine detachment sa Indanan, Sulu kaninang alas 8:30 ng umaga. Ayon kay Army spokesman Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr., ang mga ito'y 2 Amerikanong servicemen at 3 Pinoy Marines. Base sa ulat,
Dumaraan umano sa bandang lokasyon ng landmine sa pagitan ng barangay Luam Saing at Kagay ang US Hammer Jeep na sinasakyan ng mga sundalo nang biglang sumabog ang landmine. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng malagim na insidente. Samantala, nanindigan ang Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na malaki ang magiging pakinabang ng publiko sa panukalang Radio Frequency Identification o RFID. Sa isang press briefing kaninang umaga, nanindigan ng LTO at LTFRB na makakatulong ito lalo na sa pagsugpo ng carnapping, colorum at smoke belching ng mga sasakyan. Suportado naman ng Transport Group na Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO ang panukalang RFID. At yan po mga pinakauling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castel. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon. Dito lang po sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.